ang joy ay nagmumula lamang po sa ating Panginoong Diyos. Tunay nga po kay saya-sayang magpuri sa ating Panginoong Diyos. Amen pa mga kapatid. Ay saya-saya si Jesus ay purihin. Kay saya-saya siya ay sambahin. Kay saya-saya sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya si Jesus ay purihin. Kay saya-saya siya ay sambahin. Kay saya-saya sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya si Jesus ay purihin. Kay saya-saya siya ay sambahin. Kay saya-saya sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Saya-sayang sumabay sa awitin. Kay saya-sayang siya ay sambahin. Kay saya-sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Dati ang buhay ay puno ng lumbay, wala nang pag-asa, puno pa ng dusa. Kahit may pera, di pa rin masaya. Kahit anong bisyo ay sinubukan natin. Langit ng si Jesus ay pumasok sa puso ko. Binigyan niya ng buhay, pinupos pa ng kulay itong buhay ko. Kay saya-saya si Jesus ay purihin. Kay saya-saya siya ay sambahin. Kay saya-sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang si Jesus ay purihin. Kay saya-saya siya ay sambahin. Kay saya-saya sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Ngayon ang buhay ko. Ngayon ang buhay ko ay puno ng sigla. Kahit may problema ay laging masaya. Pag-gising sa umaga ay pupurihin siya. At sa aking buhay ay sasambahin siya. Lagi na lang uunahin sa puso ko. Ano man ang mangyari, si Jesus ang palaging pupurihin sa buhay ko. Kay saya-saya si Jesus ay purihin. Kay saya-saya siya ay sambahin. Kay saya-saya sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya sumabay sa purit. Kay saya-saya siya ay sambahin. Kay saya-saya sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Ngayon ang buhay ko ay puno na ng sigla. Kahit may problema ay laging masaya. Pagising sa umaga ay pupurihin siya. At sa aking buhay ay sasambahin siya. Lagi na lang uunahin sa puso ko. Ano man ang mangyari, si Jesus ang palaging pupurihin sa buhay ko. Kay saya-saya si Jesus ay purihin. Kay saya-saya siya ay sambahin. Kay saya-sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang sumabay sa purihin. Kay saya-sayang siya ay sambahin. Kay saya-sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Purihin ang Diyos natin. Purihin ang Diyos natin. Ang ating pagmamasdan, tunay nga po na napakabuti sa ating Panginoon. Salamat, Panginoon. Ating pagmasdan ang kalawakan, hindi ko
pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, na aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na! Buhay ko na ang pulihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Buhay ko na! Buhay ko na ang pulihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat! Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, salamat, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Minsan po, yung the best na papuri para sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise your name, Jesus! We worship you! Hallelujah! Hallelujah! Indeed,
Our Lord Jesus is worthy of all our praises, of all our worship. So today po, let's welcome the presence of our Lord Jesus Christ. Let's welcome the Holy Spirit to fill us again. Let's surrender everything sa ating Panginoong Diyos. Even our dreams, your plans, yung mga goals natin. Kasi madaling sabihin na, Lord, I surrender. Pag okay ang lahat. Pero, pag may mga bagay na hindi natin maintindihan, ang hirap na mag-surrender. Katulad nga sa mga scripture natin itong mga nagdaang araw, we just have to surrender sa ating Panginoong Diyos. Because surrender is not giving up. Surrender is choosing to trust that God knows what He's doing sa buhay natin. So today po, habang nagpupuri tayo sa ating Panginoong Diyos, let this song be a declaration natin na, Lord, here's my life. Let it be a sacrifice. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. We worship your name, your most holy name. Salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa amin ngayon, sa opportunity na muling maitaas ang iyong banal na pangalan. Na indeed, Jesus, you deserve all the glory. You deserve all the honor, all the praises. Hindi lang dahil sa mga blessings na natatanggap namin, hindi lang dahil sa favor mo sa buhay namin. Bagkus, karapat-dapat kang purihin. Kaya, Panginoong Diyos, kita mo yung puso ng bawat isa sa amin na naririto. Yung daladala ng bawat isa, yung sitwasyon ng bawat isa sa amin dito. Kaya naman, talagang turuan mo po kami na ibigay talaga yung buong pagtitiwala namin sa inyo. I-surrender namin lahat sa inyo. Ano man yung goals namin, yung dreams namin, yung mga plano pa namin sa buhay namin, i-surrender lang namin ito sa inyo, Panginoong Diyos. At ikaw na po yung bahala, nakikilos sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord Jesus, here's our life, Panginoong Diyos. Let it be a sacrifice. We surrender everything to you. Kasi kung wala ka naman, Lord, wala din kami dito eh. Kaya kayo na pong bahala sa amin. Kumilos ka po sa umaga na ito. We welcome you in this place. We welcome your presence. We welcome your Holy Spirit here in this place and fill us again. Use us again, Panginoong Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Create in me a heart that is clean, 'cause I want to be who you want me to be. The depths of my soul are yours, Lord, to mold. 'Cause I want to be who you want me to be. Holy Spirit, fill me
have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Say, I give it all, Lord. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you, God. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrendering to your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrendering to your hand. I surrender. I give it all. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you, God. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Sing, here's my life. Here's my life. Sabihin natin po sa ating Panginoon Diyos. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here I am, Jesus. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here I am. Here I am, Jesus. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hands. Say back for the last time. Here I am. I surrender. Here I am. Jesus, here we are. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it
natin ang ating Panginoong Diyos ng may pagsuko, ng may pagsusurrender, ng may pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! We praise your name. Tumayo tayong lahat at basahin natin ang 1 Kings 20, verses 39 to 40. At ang paksa na ating tatalakay natin this morning is about unyielding in battle. It's about being careless. It's about taking for granted sa mga bagay na importante. It's about becoming negligent. It's about not knowing kung ano ba pinaka-importante. At ito'y naging problema ng marami. Kaya I hope itong message na to ay talagang tumusok sa puso ng bawat isa sa atin. Unyielding in battle, 1 Kings 20, 39 to 40. As the king passed by, the prophet called out to him, "Sir, I was in the thick of battle, and suddenly a man brought me a prisoner. He said, 'Guard this man. If for any reason he gets away,'" sinong mananagot? "You will either die or pay a fine of 75 pounds of silver." Verse 40, dito makakita natin medyo nagdahilan pa yung prophet. Sabi niya, baga nagpapalusot pa. "But while I was busy doing something else, the prisoner disappeared." Hello? At ito naging problema ng marami. Nakakaligtaan yung pinaka-importante. Dahil isip nila, meron pa mas importanteng gagawin. Yan daming mga anak na papabayaan, daming mga relasyon na lumalamig na. Kahapon lang, it was brought into my attention, meron pa mga marriage certificate na meron mga problema pala na hindi na inaasikaso, hindi na nakikita na importante pala yun. It's so sad. Well, anong sabi ng king sa propeta na nag-aalibay pa? Sorry po. Minsan tayo mahilig pa magkamot. Sorry po, nakalimutan ko. Sorry po, may iba akong kaso. So just try to imagine, siguro nagkakamot din ng uling propeta. Kasi mahalaga yung work ko eh. Kinakailang kumita, kinakailang matulungan asawa ko. Sorry po, kamot. Well, ang sabi ng king, it's your fault. It's about time tanggapin natin responsibility natin. Masyadong nasanay na tayo, yung blame, pinapasa natin ng iba. Maraming sinisisi. Naalala ko yung awit kung sino-sino na ang ating sinisisi. Ba? The king replied, "You have brought the judgment on yourself." Kasalanan mo yan. Alam mo, ipapataw sa yung punishment, tanggapin mo. Kasalanan mo yan eh. Sana tayo mga parents dito, sana mga pastors dito, mga leaders dito, tanggapin natin. Kasalanan mo yan. Kaya nangyari yan. It's about time, no? Stop passing the buck or the ball sa iba. Tanggapin mo. Kasalanan mo yan, kaya meron na pabayaan. Kasalanan mo yan, kahit walang love ang anak mo kay Lord at walang ministry. Kasalanan mo yan kung bakit walang growth sa ministry mo. It's your fault. Kasalanan mo yan, kaya meron na papariwara. Let's pray, Father Lord. Napakahalaga mensaheng ito, and I pray na katulad ng maraming linggo na sinisikap mo kausapin kami. Now, this morning ay maging more sensitive kami, more attentive kami, more teachable kami, Lord. And naman isusulat mo sa aming puso through your Spirit ay maging tama ang response namin. Masyado na kami nagsayang ng oras,
Masyado na kami, Lord, kung sino-sino sinisisi. Masyado na kami gumaling, minaster na namin ang pagpapalusot at pagdadahilan. And pinipilit namin maging manhid sa epekto ng maraming kamalian. At pag-delay at lose ng urgency sa aming action. God, speak, Lord, sa lengguwahe na lubos na maiintindihan ng bawat isa, mula bata hanggang matanda, babae man o lalaki. At kung meron masala na tapat na hingan tawad, nawa maging more humble kami. At magsisi at mag-reform, magbagong buhay. Kung meron po nangangailang kagalingan sa makaramdaman, dalahin ko na favor at pagalingin mo, Lord. Salamat, this I pray. In Jesus' name, lahat magsabing amen. Ngitian mo naman katabi mo, masyado kong seryoso. Sabi mo, love ka ni Lord. Kung alam mo lang, huwag ka lang magsayang ng panahon. Action ka agad. You may be seated. So, anong paksa? Anong message sa atin this morning? Unyielding in battle. Anong ibig sabihin ng unyielding? Kinuha ko ito sa isang dictionary. Ang sabi niya, it is characterized by firmness or persistency. Pagka sinabing unyielding or not giving in an inch or ipaglaban mo yung position mo, basta tama, no? Ibig sabihin persistent ka, firm ka dyan. Huwag kang bibigay, huwag kang tatalikod, huwag kang aayaw. An unyielding belief characterized by lack of softness. Kumbaga, basta tama, matigas ang puso mo. Hindi kayong para baga pusong mamon, madaling, kunwari, handa mo ipaglaban yung tama, yung pala, wala rin pala. Aatras ka rin pala. So, when you say unyielding, it lacks softness or flexibility. Not giving way to pressure. Walang pressure. Paglalaban mo yung tama, and or hard or solid. Now, kung babalikan natin yung talatang nabasa natin mula verses 39 to 40, mapapansin natin unang-una yung pagtitiwala. May in-entrust, may pinagkatiwala. Ano yung pinagkatiwala? Sabi ng hari, bantayan mo yan. Bantayan mo yung prisoner. So just try to relate, not just try to apply. Para bang sinasabi sa atin ng Diyos, bantayan mo yung anak mo. O bantayan mo yung asawa mo. O bantayan mo relasyon mo. O bantayan mo ministry mo. O bantayan mo yung pinagkatiwala ng Diyos. Hello, nandiyan ba kayo? So apply ka agad tayo. Mag-relate ka agad tayo. Ano bang pinagkatiwala sa'yo? There are times, hinahayaan natin yun. We take things for granted. So may entrust. Ano yung in-entrust? Bantayan mo yung prisoner. So kung meron pagtitiwala o paglagak ng tiwala, tandaan mo, for example, ang Diyos may pinagkatiwala sa iyo, whatever it is, family mo yan, profession mo man yan, o ano man, pag-aaral mo, meron expectation. Ano expectation ng hari? Since pinagkatiwala siya, dapat hindi tatakas. Naiintindihan na, nakakasabay ba kayo? So may expectation. Sa bawat pagtitiwala, may expectation. Sa bawat open doors na binibigay sa atin ni Lord, na pangangasiwaan mo, and whatever it is, may expectation ang Diyos. Anong ibabalik mo? Anong pakikita mo? Kaya nga sa Bible, punong-puno ito ng judgment. Sa bawat gagawin natin, may judgment. Naalala niyo yung parables of talent? Kaya ang Diyos nagsabi, well done, my faithful servant. Kasi meron yung hindi tinake for granted yung talent na pinagkatiwala sa Kanya. So again, yung talent niya, pwedeng family mo, pwedeng work mo, pwedeng ministry mo, kung ano man pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. So meron entrustment,
Ano pa napansin natin sa verse? May expectation. And ano pa mapapansin natin? May excuse. Diba? Si Adan, yung babaeng binigay mo sa akin, yan may kasalanan. Diba? So, nasa DNA ng tao, yung maghanap, nasisisihin. Mag-make ng excuse. Dahil yung nanay pa lang yung tatay natin, sino unang tatay na si Adan, siyang unang nagpauso ng pagdadahilan. Ano naging resulta? Pinalaya sila. At may far-reaching effect. Nagdudusa tayo sa pagkakamali ni Adan, tatay natin. So again, ano mapapansin natin sa verses? Merong paglagak ng tiwala, meron expectation, at merong excuse. At mapapansin natin, yung carelessness o yung pag-yield, yung carelessness ng prophet ay makikita natin sa buhay ng maraming mag-asawa, maraming magulang, maraming church leaders, meron mga ministry. Nagiging careless tayo. Kaya ang Bible, punong-puno ng example. Ang isa dyan, seek ye first the kingdom of God. Always, gabay natin yan para alam natin which things to yield and which things we should not yield. Ano yung talagang babantayan natin? Ano yung pwedeng okay lang. Anyway, yung pinaka-importante, yun ang pinag-iingatan ko. Kaya going back dun sa prophet, anong sabi ng hari sa kanya? The job na binigay ng hari sa kanya sa gitna ng laban. And we are in a battle. Alam niyo ba yon? We are in a battle. Mabigat ang kalaban natin, si Satan. Manggugulo ng buhay, manggugulo ng pagsasama, manggugulo ng pamilya. We are in a battle. At very critical kung anong pinagkakatiwala sa'yo ng ating Panginoon sa battle na yan. Dahil nakataya dyan ang future ng family mo, ang anak mo. So going back sa verse, they were in the midst of battle. At merong preso. And during the battle to, hindi ka pwede mag-relax. Ay merong pinagkatiwala, importanteng mission. Hari mismo, hindi commander, hindi sargento, hindi kapitan. Hari mismo ang nagsabi sa propeta, bantayan mo yan. So, pwede tayo kapatid, maging creative mind natin, pwede tayong assume, maaaring yung preso na yung very important na tao yun. Kasi hari na eh. Ang nagbigay ng responsibility dun sa prophet. Ano sabi ng hari? Guard this prisoner. If he escapes, your life pays for it. And so sad, yung mga parents, hindi nila nakikita ang kahalaga ng anak nila. Nakapokus lang tayo na may makain sila. Nakapokus lang tayo may matulugan sila. Nakapokus lang tayo na may matatapos sila. Pero hey, how about yung eternity nila? Concerned ka ba dyan? Nagiging maganda example ka ba? Yung classmates mo, kasamaan mo sa work, singaw lang ba sila sa mundo na hindi mo pagkikitaan ng compassion? Insidente lang ba sila nakasama mo sila sa school? Insidente lang ba nakapitbahay mo sila? Insidente lang ba kasama mo sila sa work? O they are the person na pinababantay sa iyo ng Diyos. Pero hindi mo binibigyan ng halaga. So sa kaguluhan, since it was wartime, in a very chaotic
situation, nalingat yung propeta. At sa konting paglingat niya, nag-take advantage yung enemy, yung preso, tumakas. Ikaw, ilang beses ka lumingat? Ilang beses ka kumurap? Kaya nawala kay Lord yung pamilya mo. Nawala sa iyo ang ministry. Nawala sa iyo mga taong pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Na-damage yung marriage nyo. Na-damage ang family. Kasi naging careless ka. Dahil nag-yield ka sa enemy. Hindi mo pinaglaban yung dapat na ipaglaban. Akala mo, ganon-ganon lang yon. Masama tao ba yung propeta? Come on, mga church leaders, mga pastors, mga magulang, masama ba kayo? Hindi. At yung propeta, hindi masama. Hindi siya yung kalaban. Ang naging problema lang, careless siya. No. May mga future parents dito. Isang araw, maging magulang kayo, mga young people. Kamusta ang pag-aaral nyo? So, hindi siya masama. Katulad ng marami sa atin dito, hindi tayo masama. Ang problema, careless tayo. Kaya daming nasayang. Daming nawala. Daming closed door, open door na dating open, nagserado na. Daming opportunity na sira. Not because masama ka, but because careless ka. Because you have yielded important things na hindi mo dapat yinil, kundi ipinaglaban mo. Kasi anumang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, it will echo to your future. Anak mo man yan, asawa mo yan, pamilya. Kung careless ka, may echo yan sa future nila. Sana naintindihan nyo. Carelessness is not a small sin. It is a sin that happens when we take our eyes off the assignment. So, sino assignment mo? Pamilya mo, anak mo, asawa mo, ministry mo. Yung soul sa pinapadala sa iyo. Co-work, kasama mo sa trabaho, classmate mo, they are your assignment. Kaya matutuwa ka rito kay Sister Porio, kay Sister. Pero mga bago pa lang sila at iba sa mga phase 9, nag-i-invite na. Kasi nauunawaan nilang may assignment binigay ang Diyos sa kanila at hindi bawal kumurap. Kayo lumalaki na anak nyo. Marami dyan sa anak nyo, walang love sa church. Body ni Lord yan, tandaan nyo. At pagka bumulat si Lord, church ang kukunin. So, paano sila magsasama? Hindi nag-grow ang love nila sa ministry. Dahil you have taken for granted the most important thing. When you become careless, tandaan nyo, pag naging careless ka, it means nag-yield ka sa enemy. Sino yun? Sino yung careless? Pwede mo bang tignan ang katabi mo? Mukhang careless ba yan? Tayo yun. Binigyan tayong assignment ni Lord, sa gitna lang laban, mabigat ang laban, tanda mo, ang kalaban, dinescribe ng Bible, roaring lion, gutom yan.
Sino yan? Si Satan. Gutom yan. At so busy nang wawasak ng relasyon. So busy nang wawasak ng pamilya. So busy nang wawasak ng future ng mga kabataan. So it's your family. It's your faith. It's your calling. It's your ministry. Itong church. Ito yung assignment natin. At sa isang pagkurap lang natin, buhay na kataya dyan, matindi ang cost. Matindi ang cost. Kapag kumurap ka sa task o assignment, binigay ng Diyos sa iyo. Kaya sa ating lahat, pastors na rito, future pastor, future leaders, future parents, tayong lahat, beware of the sin of carelessness. Sa marriage life nyo, sa ministry nyo, sa mission nyo, sa pamilya nyo. In the chaos of combat, distraction threaten our focus. Our battle is not only against spiritual enemies, but also for our family, for this church and ministry. We must remain steadfast. Ilang leaders na rito, kinausap ko, huwag kang kukurap. So sad, marami pa rin kumukurap. Alam nyo, ang kaaway, hindi nang kinakailangan si Satan, no? Hindi nang kinakailangan talaga makonquer ka eh. There are times sa kunting, yung well-timed na distraction, mapaganong ka lang. Pagbalik mo, wala na. Ganon lang, kapatid. Hindi kinakailangan wasakin ni Satan ang buhay mo. Sa simpleng tukso o ano man ang kapatid, mapalingat ka lang. Pagbalik mo na very cold na ang anak ko kay Lord. Very cold na asawa ko kay Lord. Nawala na yung mga inaalagaan ko. Nawala na yung ministry. Number 1, balikan natin yung text natin. Importante yung assignment. Lahat magsabing assignment. Anong assignment ng prophet? Preserve this man. Bantayan mo ang prisoner na to. Apply natin, maging mabilis kagad tayo, apply natin sa sarili natin. Preserve your studies, mga kabataan. Yes, maraming gwapo. Yes, maraming maganda. Pero pag nalingat ka, baka mapabaya mo pag-aaral mo. Parents, preserve your children. Preserve your marriage relationship. Basta sobrang busy mo sa trabaho, napapabaya mo na yung emotions ng asawa mo. At ikaw naman, linilibang ka na ng iba. So anong assignment? Preserve this man. 1 Kings 20:39. He said, guard this man. If for any reason he gets away, you will either die or pay a fine of 75 pounds of silver. Sa ating lahat, God gives a specific assignment sa gitna ng laban. At ang mundong ito, nasa matinding laban tayo. At wala tayo rito sa laban na aksidente. Hindi aksidente na ikaw una ang tinawag ni Lord sa family mo. Kaya ang battlefield mo ay yung tahanan mo, yung pamilya mo. Nandiyan magulang mo o nandiyan anak mo. Sa mga communities kung saan tayo dinadala, it's your battlefield. At may assignment ka dyan.
At hindi ka aksidente na andyan. Kaya stop reasoning out, stop making excuses. Hindi naman ako dito eh. Naandyan ka na. Huwag ka na lumingat. Huwag ka na maghanap ibang lugar. Tignan nyo, ano nangyari kay Lot? Naghanap pa siya ibang lugar. So ano nangyari? Wasak ang family niya. Wasak ang relasyon nila mag-asawa. Wasak ang relasyon niya sa anak niya. So, naghanap pa kasi ng ibang lugar. Come on mga soul winners dito. Come on mga pastors dito. Tayong lahat. At sa atin ang pinaka-importante ay family natin. Marriage relationship na mag-asawa. At ang battle na kung saan ka, family man yan, sa school man, sa work, kung saan ka linagay ni Lord, it is a test. Ito ay isang uri na tiwala na binigay sa iyo ng Diyos. Will you be unyielding o will you be careless? Hahayaan mo lang sila. So what is your man? Kasi dito, ang man dito yung prisoner. Tayo kapatid, may assignment tayo. There's someone na pinababantay sa atin. Marriage life nyo, children's faith nyo, your soul, your ministry na pinagkatiwala sa iyo. At ang unsaved person, na kasama mo sa school, kasama mo sa work, mga kapitbahay, mga barkada. Sila yung men na gusto ng Diyos bantayan mo. Yung mga unsaved na tao na pinagpe-pray mo, yan ang pinagbabantay sa iyong pang Diyos. At para bang umi-echo sa ating isipan ang sinasabi ng Diyos, preserve that man. Kung mawala yan, mananagot ka. Mananagot ka pa sa anak mo. Mananagot ka pa sa asawa mo. Mananagot ka. Classmate mo. Kasamaan mo sa work. Don't take it for granted. Di mo alam ang message na to ay straight para sa'yo. Huwag ka na mag-isip ng ibang pangalan. Maganda sabi mo, Lord, kinakausap mo ako ngayon. Never yield an inch to the enemy of our lifetime assignment. At ang lifetime assignment natin, kapatid, number 1, family. Kasi sa school naman, although assignment mo yan, pero hindi mo lifetime assignment yan kasi maghihiwalay din kayo. Gagraduate sila, lipat ibang lugar. Family mo, lifetime mo yan. Lumingat ka, mananagot ka sa Diyos. So sa bawat assignment, tandaan nyo, number 2, may distraction. Magaling si Satan yan. Look at yourself. Grabe mag-distract si Lord. Anong distraction? Anong sabi ng prophet? I turned aside. 1 Kings 20 verse 40, but while I was busy, lahat magsabing busy, ikaw ba yan? Busy sa study, busy sa school activities, busy sa work, busy sa profession, nakalimutan, may naghihintay pala sa'yo sa araw ng Wednesday. May naghihintay pala sa'yo sa araw ng Sabado, Linggo. May naghihintay pala sa'yo na classmate. Bakit Christian siya? Hindi man lang niya ako tinatabihan. Nangangailangan ako ng pag-asa. But while I was busy, not again magsabing busy, doing something else, meron nang nawala. At maraming nawawala sa atin, mga missed opportunities. Nawala na yung anak mo. Dati kasama mo ng church, wala na. Nawala na asawa mo. Dati kasama mo sa asawa mo, wala na.
Ginakap ka na nga ni Lord, hindi mo pa tinake advantage. Tumingin ka sa hindi naman mahalaga masyado compared sa pinakamahalaga at yun ang kaligtasan ng pamilya. The prisoner disappeared. Well, anong sagot ng hari? It's your fault. Mga tatay, nanay, kaya mo ba tanggapin yan? Fault mo yan, kaya wala yung anak mo. Fault mo yan, kaya wala yung asawa mo. Hindi ka naging magandang halimbawa eh. Hindi inspiring ang buhay mo eh. Alam mo na, struggling asawa mo. Alam mo na, struggling anak mo. Hindi ka pa naging magandang ehemplo. Alam mo na, struggling mga classmate mo. Ang daming broken family. Ang daming mga kabataan. Iniwan ang magulang. Focus ka sa sarili mo. Instead na, maging blessing ka sa kanila. Naging basic ka. Alam niyo ba, carelessness starts small. Hindi naman plano ng propeta na iwanan niya. Plano niya ba? Hindi niya plano yan. Naging careless lang siya. Nag-yield lang siya. He turned aside. Saan tayo naging careless? Unang-una, we are careless with our Christian life. Tamad ka magbasa ng Word of God. Tamad ka magbulay-bulay. Tamad ka mag-take away. Naakala mo, hindi naman importante yan. Nag-church ka naman, may ministry ka naman. Paano mag-grow yung understanding mo and relationship mo kay Lord? You don't spend time in prayer. Hindi mo sinosurrender ang will mo kay Lord. Bible times pa lang sa panahon ng disciple, ang sabi ng Panginoon ang tinuro na nag-desire na matuto man lang mag-disciple. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, Our Father who art in heaven. This is how you pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Ito yung kinalilimutan natin na sana'y tayo igiit yung gusto natin. Lord, ano bang kalooban mo? At yung pagdidisiplina, ito yung number one kalaban natin. Ayaw natin na dinidisiplina tayo. Ayaw natin na may mangingialam sa atin. Ayaw natin na may nagkokontrol sa atin. Kasi ang gusto natin parating makawala. Why? Kasi sa magulang pa lang natin kay Eva, doon nagmula yung DNA natin. Gustong kumulas ni Eva sa paging Lord ng Diyos. Kaya nung sinabi ni Satan sa kanya, in the guise of a serpent, magiging katulad ka ng Diyos. Siguro sa isip, just try lang mag-imagine, siguro sa isip na iba, wow, it's freedom. Wala na mangingialam sa akin. So careless tayo sa Christian life natin. Number 2, we are careless with our community life. Wala tayong pakialam. Light and salt nga tayo eh. Ang daming nanonood sa atin, ang daming nag-observe sa atin. Careless tayo sa kilos natin, careless tayo sa salita natin, careless tayo sa disiplina natin, careless tayo sa pananamit natin, careless tayo sa mabuk natin. Hindi mo ba alam yung book mo, glory kay Lord, bakit mo pinakikialaman yan? Ang tagal mo ng mananampalataya, ba't ganun ka pa rin? Careless ka eh. Kala mo ganun lang yun. Saan ang favor bibigay sa'yo ni Lord? Ay nagbibigay nga sa yung glory, pinakialaman mo. Careless ka sa itsura mo. Careless ka sa paging representative mo dun sa school, sa workplace, sa pamilya mo. Alam niyo ba, carelessness is the silent killer of purpose. Kala mo, ganun-ganun lang paging careless. Unti-unti, gagawin kang malamig ni Lord sa mga bagay patungkol kay Lord. Kaya ang result, yung purpose mo, hindi na yung goal. Yung purpose, Lord, sa buhay mo, hindi na yung goal mo. Piner-pursue mo na yung sarili mong goal, sarili mong purpose. So, careless ka sa community life, hindi mo ba alam? We impact people, good or bad.
May dating tayo. May dating kayo sa school nyo. May dating kayo sa pamilya nyo. May dating kayo, good or bad. Kapatid naman, kumilos tayo ng tama sa harapan ng ibang tao. Pangatlo, we are careless about church life. Careless tayo sa attendance. Akala natin ganun-ganun lang yun. Ano sabi ng Book of Hebrews? Huwag kakaligtaan bawat pagtitipon. Careless tayo sa attitude. Careless tayo sa mga action natin. Careless tayo about getting attention. Self-centered tayo. Kobetos tayo. Gusto natin pinapansin tayo parati. Ang dapat sikat dito si Lord. Huwag mo siya agawan ng atensyon. Careless tayo about accomplishment. Pagka-anak tayo ni Lord, hinahanapan tayo ng result. May kausap akong pastor kanina. Sabi ko sa kanya, importante yung result. Kung walang result yung maganda, walang kwenta yung ginagawa natin. Alam nyo ba, carelessness treats sacred things as casual. Casual lang ba ang pag-church? Casual lang ba yung attending prayer meeting? No. Pinaka-importante yan sa buhay ng isang tao. Alam nyo ba, gusto ko lang share sa inyo, carelessness, when you talk about carelessness, this is more about attitude and behavior. Listen, pag careless ka o nag-yield ka, speaks about yung character mo eh. It speaks about yung attitude mo and behavior. Ano naman pagkakaiba ng carelessness at negligence? Ang negligence naman is carelessness plus responsibility. So yung una, pagka-careless ka, it's more about yung character mo, yung parati kang nalilingat. Yung attitude mo. Pero pagka sinabi nating negligent ka na, mas matindi na yon. Hindi ka lang careless, but yung responsibility mo as parent, as husband, as wife, as leader, as pastor, tina-take more for granted na. So mas mataas yung level of violation, yung negligence sa carelessness. At alam niyo ba kung careless ka, it could graduate sa pagiging negligent ka, and pagka may negligent ka, it dulls yung sense of urgency. Come on, alam ko maraming tatamaan sa atin dito. Bukas na yan. Pagod ako, may sakit ako. Bukas na yan. Alam nyo, no, just to be frank, kasi may pinopromote tayo mga pastor. Yung ID, dami ng tanong, pastor, ganito ba? Nainis na ako, hindi ko na sinagot. At maraming pointing fingers na. Simple lang yun, ha? Pinatagal-tagal pa. Kung gusto nyo patagalin, patagalin na natin. Tayo nyo kapatid, pagka-careless ka, pwede ka na maging negligent. At pagka-negligent ka, it dulls yung sense of urgency. Ang daming open doors nagsesarado. Daming tao na dapat matagal na kasama natin dito, nawawala. Kasi, busy ka eh. Hindi ka maistorbo ni Lord. Ang daming estudyante na papahamak. Daming pamilyang nawawasak. Wala ka na kasing sense of urgency. When someone is negligent, they keep putting off what needs attention. Small problems don't get handled or something feels pressing, the brain starts to more normalize the risk. Maging normal na lang.
yung pag-put off ng important things. Naging normal na lang sa'yo na pabukasin, hindi pa pwedeng pagbukasin. Lalo na kung takataya dyan ang kaligtasan ng pamilya mo, asawa mo, anak mo, marriage life nyo. Pangapat, saan tayo naging careless? We are careless about our children's life. Ilan ang family rito na ang anak nila busy kay Lord? Kay Brother Jess, although hindi pa 100%, meron pang dalawa masyadong busy. Kaya hindi magamit ni Lord. Sa akin, lahat busy, maliban na yung panganay, nawawala eh. How about yung iba? Conscious ba kayo, Brother James, na mahalaga may ministry mga anak natin? Sa mga may asawa na rito. Most children today do not know what is to have a real concerned parents who is dedicated to raising the children for God. Alam nyo, ang usapan sa mga pamilya ngayon, tuition fee, saan tayo pupunta, saan tayo mamamasyal, yung birthday. Pinag-uusapan nyo ba si Lord? Pinag-uusapan ba kung anong ministry ang dapat pasukin ng anak mo? Pinag-uusapan nyo ba kung anong gagawin nyo sa linggo after ng service o itong bibisitahin natin? Pinag-uusapan nyo ba mag-train kayo, maging guitarist, maging keyboardist, maging percussionist? Wala, pera na lang. Kayong anak, mula sa tatay, pera pinag-usapan, nanay, pera pag-usapan. Kaya lumaki ang pamilya, pera ang pinag-usapan, hindi si Lord yung nagbibigay ng pera. Totoo ba? Kaya very cold na lang sila. Kaya ang priority nila ay study sila. Yung trabaho nila. Hindi yung pagkakaroon ng fire kay Lord, pagkakaroon ng ministry sa gawain ni Lord. Kasi ang paksa sa tahanan, it's about God. So, paano matutuwa si Lord sa atin? Kaya marami mga pamilya ngayon na anak, ignorant na sila of what is to have a parent na sentro si Lord. Kasi ang sentro ay pera. Going about children's life, kapatid, kamusta? May alam ka ba kung sino mga kaibigan nila? Barkada nila? May alam mo ba kung sino ang madalas kasama nila pagka break time, pagka umuwi? Knock on wood naman, sana walang bad mangyari. Tinatanong mo ba sila? Interesado ka ba sa mga music na pinakikinggan nila? O wala, careless ka rin, wala kang pakialam? Kaya pagka church, ano yung awit na yun? Hindi ko alam yun ah. Kasi ibang music nila eh. Unyielding ka ba, kapatid, about sa mga bagay na binabasa nila? Meron ako narinig isang paso, sabi niya, every time papasok yung dalaga niya sa bathroom, sasabihin niya sa dalaga niya, anak, iwan mo cellphone mo rito, wag mo dalhin sa bathroom. Dito, kapatid, masyadong careless tayo. Pero elementary pa lang, mahawak na cellphone. Sure ka ba kung anong nakikita niyan? Palabantay ka ba? O careless ka? Kamusta yung manners nila? Good manners and right conduct. Yung mga iniisip nila. When we lower our guard, we risk losing the precious gifts, mga magulang. Ang anak nyo, ito yung pinaka-precious na regalo ng Diyos sa inyo. Huwag naman sana after nagpagod ka sa pag-aaral nila. After graduate, iiwanan ka rin pala dahil nag-asawa ka agad.
Imbis na makatulong man lang. Totoo ba yan? Nangyayari ba yan? On. Aminin. Knock on wood naman. Dahil maraming nangyayari na and I have been a pastor ng mga maraming young people bago lumamig na unang pagkabuntis. Huwag kang careless. Huwag yun, hindi, imposible mangyari. Come on. Walang pinipili ang demonyo. When we lower our guard, we risk losing the precious gifts that God has placed in our care. Men mo yan, assignment mo yan, anak mo. Your children are the only thing you have that you can take with you to heaven. Kotse mo ba, kaya mo dalhin sa langit? Pera mo, kaya mong dalhin sa langit? Bahay mo, kaya mong dalhin sa langit? Damit mo, mamahalin sapat, kaya mo mandalhin sa langit? Wala. Pero anak mo, pwede mo mandala sa langit. Kung hindi ka careless. Yan ang story ang gusto i-share sa inyo patungkol sa isang nanay. May anak sila, 4 na taon ng edad. Naglalaro sila sa pool. Simple lang na may assignment ng nanay. Katulad ng prophet, simple lang. Katulad iba sa inyo. Bantay nyo classmate nyo, bantay yung pamilya nyo, bantay nyo yung work nyo, para may madala kay Lord. Simple lang. Anong assignment ng nanay? Watch your child. But, katulad ng prophet, tumunog yung phone, tumunog yung notice sa email, tapos sagutin. So, nalingat siya in short. Kinausap siya. 10 seconds lang siya nalingat sa anak niya. 10 seconds lang. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. 10 seconds lang. Doon sa kunting tawag, kunting sagot sa email for 10 seconds. Pagharap niya sa anak niya, nalunod na. Ilan na sa mga anak mo, Brad, ang nalunod na. Kaya hindi mo na kayang dalhin kay Lord. Ilan na sa classmate nyo, nalunod na. Kasi nakapokus sarili. Kapitbahay, sa work. Ten seconds lang. Yung precious gift na binigay ng Diyos sa nanay na to, nawala. Sa kala pa nating isip, siguro yung nanay, pinag-pray talaga nila yung anak. Lord, bigyan mo anak. Siguro nanay na yun, asawa niya, siguro matagal siya walang baby, then binigay silang baby ni Lord. Yun na lang assignment mo, hindi mo pala bantayan. 10 seconds na lingat. Nawala. Hindi masamang babae yung nanay. Hindi siya lalakero. Hindi siya irresponsable. Naging distracted lang siya sa 10 seconds. Naging careless siya. And carelessness can undo anumang pag-ibig na pinakita mo sa anak mo for years. Naintindihan nyo? Yung love niya sa bata for 4 years, pwedeng namburan na yon sa 10 seconds ng pagiging careless. Kaya kahit ano pang sabihin mo, love kita, wala na, burado na yon eh. Kaya kung may nangyari sa anak mo, na disgrasya yan, hindi mo pwedeng pagmalaki kung ilang years ka naghirap pa sa anak mo. Burado lahat yan. Burado lahat yan. Sa ating lahat sa mga parents dito, dapat we must be reminded that your children
are your responsibility. Hindi lamang yung physical needs nila, but more importantly, yung spiritual needs nila. Pangatlo, kapatid, anong unang-una? Yung assignment. Pangalawa, distraction. And pangatlo, yung consequence. Anong Tagalog ng consequence? Ano ba Tagalog ng consequence? Kahinatnan, no? So, anong kahinatnan? Ang sabi ng hari sa kanya, your life for his life. 1 Kings 20:39, if for any reason he gets away. Importante ha, sa anumang dahilan, sana yung, masyado ka ng advance, Brad. 1 Kings 20:39, i-highlight natin yan. If for any reason, ano ibig sabihin yan? If for any reason, walang anumang dahilan dapat. Walang anumang alibay. Walang anumang palsot. Kaya tayo, matuto na tayo, wag ganon. Tama na yung palusot mo. Tama na. Sa anumang dahilan, sa anumang palusot, wag mong gawin yan. Basta assignment na binigay ni Lord yan, anak mo yan, pamilya, asama mo yan, don't give an inch, be unyielding. If for any reason he gets away, sa anumang dahilan, nawala siya, nakatakas siya, anong consequence? You will either die or pay a fine of 75 pounds of silver. So meaning to say, kapatid, ang pag-yield, pagiging careless, o pagiging negligence, may price yan. Ang problema, marami sa atin manhid na ron, parang wala lang. O nawala siya, nawala yung pamilya niya, wala sa church ang buong pamilya ko, parang wala na lang. Yun ang problema, manhid ka na. Wala nang epekto sa'yo. Okay lang, kahit magkamali-uli, next time. At kung ano-ano dahil yung sinasabi natin. So carelessness, negligence, taking things for granted, not focusing on most urgent matters, always has a price. Either his life o magbayad siya. Tama po ba? When we're careless, when we're negligent, when you lose sight of yung urgency on things that matters most, people gets hurt. Ministries get lost. Calling disappears. Years are wasted. And you will give an account. Mananagot ka. 1 Corinthians 3:13, but on the judgment day, ito na. Eh ngayon, salamat, hindi pa dumarating. But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. The fire will show if a person's work has any value. Luke 16:2 sa Tagalog, at tinawag niya siya. At sa kanya ay sinabi, ready na po yung mga natin singers, ano ito na nabalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka ng pagiging katiwala sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Itong mabigat pagka sinabi ni Lord sa iyo. Line, you are undependable, you are unreliable, hindi ka pwedeng asahan. Dahil negligent ka, careless ka, hindi mo alam yung sense of urgency. Na may missing in action ka. Ito mabigat pagka ito na yun ang pinaramdam ni Lord sa atin. Hindi, sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Bigat yan. Kumbaga, matinding judgment ni Lord yan. Wala ka na, hindi ka na pwedeng umaasahan. Sorry. So sa ating lahat, to close, number 4, how to stay focused in battle. Para hindi tayo malingat. Unang-una, know your assignment. Sino ba? Sino ba assignment mo? Classmate mo ba? Teacher mo ba? Kapitbahay mo? Magulang mo?
kapatid mo, parents mo? Sino? Sino assignment mo? Kasama mo sa work? No. Importante, no. Lord, sino ba? Anong community yan? Phase 9, Phase 12, ilang-ilang, sapang-alat. Ano assignment mo? Place of assignment. Purok 1, Purok 2, barracks. Know your assignment. Feel what God, o feel those names na binibigay ni Lord sa iyo to preserve na dapat mo bantayan. Estudyante mo ba sa school? Sa Proverbs 4:25, tumayo tayong lahat. Let your eyes look directly ahead toward the path of moral courage. And let your gaze be fixed. Pag malilingat, fixed straight in front of you toward the path of integrity. Kinakausap ng Diyos ang bawat isa sa atin patungkol sa anak natin, patungkol sa marriage life natin, patungkol sa faith natin, patungkol sa ministry pinagkatiwala sa iyo. Parang sinasabi ni Lord sa iyo, preserve this man. Preserve your wife. Preserve your relationship. Preserve your children. Preserve your calling. Alam niyo ba yung sin of carelessness? Ito yung iniisip ng mga careless na tao. Yung kasalanan yan, kahit sandali lang, lilingon ako sa iba. Kita nyo yung asawa ni Lot? Alam mo yun? I think take away ni Sister Faith to. Ano nangyari? Lumingat ng sandali. Nasira ang pamilya. Bakit? Nawala nanay. Balagang nanay sa pamilya, tama po ba? At mabigat ang impluensya ng nanay sa mga anak. Kaya kung ang nanay parati lumilingat, ano mangyayari sa pamilya? At hindi nila nakikita mahalaga yung spiritual condition ng anak. Faith nila, faith ng bawat isa, ministry mo. Kaya paalala sa ating lahat, ito magtatapos sa 1 Corinthians 16:13. Be alert. Be firm. O ibig sabihin, be unyielding. Huwag kang kukurap in the Christian faith. Be courageous and strong. Kaya pa ba natin mabawi yung damage na? Ng paglingat natin. Try to fathom, try to compute, try to, ano ba yung tamang term doon? Yung epekto nito sa pamilya mo, sa ministry mo. Yung cause. Yung mga nasira, mga nawala. Sa tayo kasi hindi na natin iniisip kung ano epekto eh. Mga lost opportunities. Mga doors na dating bumukas, sumerado na. Try nyo kapatid, mabilang yun. At baka sakali, kapatid, habang iniisip natin, ganun tayo sayang. Lord, I'm sorry. Ako may kasalanan. Stop blaming others. Lord, ako may kasalanan kay ganito mga anak ko, ganito asawa ko, ganito pamilya ko. Ako may kasalanan kay hinayaan ko ang mga pamilya ko na wala lang ministry. Kasalanan ko, Lord. There are times, kapatid, hindi natin kaya i-quantify kasi kung bibilangin natin, maraming taon na naging negligent tayo, naging careless tayo. At mga epektos nun, ang hirap na i-quantify, hirap na bilangin. Naalala ko yung awit, kapatid, yung bata pa lang ako, nanood kami ng movie, ang sabi ng awit doon, wasted years, how
How so foolish. May kachat ako 3 days, 4 days ago. Nakasamaan din namin sa trabaho ni Sister Lita. Binata pa lang kami noon. Dalaga pa si Lita. Pero kaibigan ko lang, sa barkada ko na rin siya sa maraming bagay. Pero ngayon, tinawag na rin siya kay Lord. Sabi ko sa kanya, kung noon pa sana tayo nakakilala kay Lord. Marami sa atin dito, matagal na nakakilala kay Lord. Pero sinasaya mo yung pagkakataon na yon. Bumabalik ka sa dating buhay. Bumabalik ka sa parelax-relax na para bagang wala tayo sa laban. Sila yung opportunity binigay, pinagkatiwala ng church na ito na ikaw gawing leader, ikaw gawing pastor. Careless, negligent, lack of sense of urgency. Will God forgive us? Alam ni Lord, puso natin. Ang tanong ko sa inyo, kung dahil sincere tayo patatawarin Lord, pero paano yung naging casualty ng pag-negligent mo? Makakabalik pa kaya sila kay Lord? Yun ang pabigat eh. Makakabalik pa ba ang anak mo kay Lord at maging mainit siya? Eh, iba na yung upbringing mo, iba yung priority sa tahanan. Yes, maring patatawarin ka, dear magulang, dear estudyante. Paano yung nawala na? Paano yung mga naging addicted na? Paano yung mga nabuntis na? Paano yung mga kabataan ng layas na? Ay naging negligent ka. Is God talking to you, kapatid? Hindi ko alam kung anong dating. Pero naging passionate ako dito sa message na to. Hindi ko alam anong dating sa inyo. Ma-heart desire lang. Ano ang pinagkatiwala sa inyo, Lord? At sino mang men na yan, sino assignment, family mo yan, seryosohin mo yan. Ministry man yan, pastorship man yan, seryosohin mo yan. Never take it for granted. Never be negligent. Never be careless. Never yield anything to Satan. Will someone na kinausap ni Lord, will you come in front? Say, Lord, I'm sorry, Lord.